there's a most excellent way. Wow. So Paul says, but wait, there's more. Parang ganun, ano? Kaya dyan natin kinuha ang ating title, The Most Excellent Way. The most excellent way to what? Tandaan po natin, sa pag-aaral natin ito, ang konteksto po ay yung Corinthian church problematic. Ano po? Problematic. Napakaraming problema. Problema nila yung ang gulo sa simbahan nila. Problema nila yung gusto kong, yung karapatan ko, ipaglaban ko. Ang mismong gifts, problema kasi pataasan sila, payabangan. So let me show you the most excellent way. He's referring to the most excellent way for a Christian to use his spiritual gifts, to use his Christian freedom, to use yung mga binigay sa kanya ng Panginoon, regardless of ano man ang race, economic status ng mga kapatiran. There's a more excellent way, and that is the way of love. Tayo po tayo, isang verse lang. At dapat, memorize na natin ito mga kapatid. Buksan natin mga Bibles natin sa 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Pompiyang 13. Huwag niyo po itayayan. Ready? Basahin po natin. 1 Corinthians 13. But now, faith, hope, and love remain, these three, but the greatest of these is love. Sa Tagalog, 3 bagay ang nananatili, ang pagtitiwala, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya nga po, nais nating baunin away ang ating take-home idea is that when all else fails, love never will. So, love. Panginoon, salamat po sa umaga na to na kami po'y makapagbulay-bulay ng iyong salita. At kami po'y papasakop sa inyo, Holy Spirit, come and open our hearts and our minds. May your word proceed from you, from your mouth this morning. And may it never return to you empty without accomplishing the purpose for which you sent it out. Salamat, Panginoon. Salamat dahil mangungusap ka sa amin. Salamat dahil kami bukas. Hindi lamang upang makinig, kundi upang magkaroon ng pagbabago. Nawa, tumanim sa isip namin ang aming marinig. Nawa, magbinhi at mag-ugat sa aming mga puso. Nawa, magbunga sa aming mga kamay, sa aming mga bibig, sa aming mga paa, ang aming maririnig ngayong umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Una po tayo. How I wish na we can all memorize sana itong 1 Corinthians chapter 13. Nung bata-bata po ako, ay nagpapalit kami ngayon ng ating so much for my earplug. Yan, sige po. So, 1 Corinthians chapter 13. Ito po, nung high school pa ako, nung may dinosaurs pa, ay mini-memorize namin niya, King James Version pa. So, but let's go ahead and read, no? Sige po, basahin po natin. Though tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. Sabi niya, kung makapagsalita man ako sa iba't ibang wika ng mga tao at mga anghel, ngunit wala naman akong pag-ibig, para akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Okay? Go, read. And though kung may kakayahan man akong maghayag ng mensahe ng Diyos at may pangunawa sa lahat ng lihim ng katotohanan at lahat ng kaalaman, at kung malilipat ko man ang mga bundok sa laki ng aking pananampalataya, ngunit wala naman akong pag-ibig,
wala akong kabuluhan. And though at kahit ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, wala pa rin akong mapapala. First point is it is pointless. The pointlessness of gifts without love. Napakalinaw po nung 3 verse pa lang yun. Malinaw na sinasabi na itong gifts na to, at 5 po yung binanggit niya. Ano po yung mga gifts sinabi niya? Tongues. Ito po ay human or angelic languages. Pagaya po naalala nyo, nung unang bahagi ng 1 Corinthians. Anong sabi doon? Ay, kami kay Apollos kami. Ang galing kasi magturo ni Apollos. Ay, si Pablo hindi masyadong marunong. Hindi daw magaling magsalitang ganyan. Yan yun. Ano pa? Gift of prophecy. Sabi niya, ito yung abilidad na ikaw ay maka-inspire sa pamamagitan ng messages na nakukuha mo sa Panginoon. Tapos ibabahagi mong ganon, ang mga nakikinig nag-inspire. At ano pa? Kung nalalaman mo mandang daw yung mga misteryo ng buhay, malalalim na hindi alam ng lahat, pero ikaw na alam mo, tapos binahagi mo, kung walang pag-ibig, ingay ka lang. At, wow, sana tayo may ganito, no? Miracle, wonder, working faith. Pag ginanong ko, tanggal lahat ng rayuman ng mga senyor. Pag gumanon ako, lahat kami magkakabuhok. Ay, ganda sana ng ganyan. Ano? Eh, by nung Biyernes, may bumisita po dito eh. Walang announcement. Buti, nandito ako. Kinausap ako, ganito. May dumating, may kasama niya, Pilipino, pastora, na hindi ko alam kung saan church. Makipagkilala, may kasama siyang Indiano, taga-India. At sila po ay narito, first time nila sa Pilipinas, ano lang sila sa street, wala namang pipigil dyan eh. Nag-street crusade. Ang ministry niya ay healing ministry. At nagpakita siya ng video, dami-dami. Sa India pala nangyayari yun, mga kapatid. Praise the Lord, di ba? Healing ministry. Marami pong gumagaling. Tayo po'y naniniwala sa miracles. Amen? Hanggang ngayon ng Diyos ay nagmi-miracle, mga kapatid. Huwag niyong pigilan ng Diyos, okay? So, siya po'y nasa Pilipinas, babalik daw sila, ganyan, praise God. Gusto po natin yan. At pwede tayo makikooperate doon, mag-coordinate po tayo doon kung kailangan at kung gusto nila. Tayo po'y naniniwala sa miracles because the God of yesteryears and decades and centuries is the same God that we have. Amen? But we always submit just as Jesus did, submit to the Father's will. Amen? Huwag niyong diktahan ng Diyos. Diyos, pagalingin mo ko, ngayon na. Pag ganon, medyo ititimplahin mo, kapatid. Yun ba ang sabi sa iyo ng Holy Spirit? Pag sinabi sa iyo ng Holy Spirit, declare mo. Pag hindi malinaw at gusto mo lang gumaling, ikaw yun. Hindi not necessarily God. So itong miracle working, wow, kahit daw meron tayo niyan. Kahit daw ipamigay mo yung buong kayamanan mo, tatanggapin namin. Pero kahit daw ikaw magsakripisyo, kahit kawan mo, ipatorture mo lahat, kung walang pag-ibig, sabi niya, baliwala. Without love, yan daw po ay batingaw lang. At yan po yung mga naririnig nila sa temples noon sa Corinthians. At itong, knowledge, nothing, faith, nothing, lahat po yan ay worthless. Baliwala, walang kwenta. At kung ikaw man ay magsakripisyo ng marami para sa Diyos na walang pag-ibig, no credit gained. Anong ibig sabihin yan? No love. Ano pang ibigay mo sa Diyos? No crowns, no rewards, no additional credit. My goodness. Tindihan niyo po yan, mga kapatid. Kaya pala pwede niyong i-tie up doon sa sinasabi ni Kristo, not all of you who perform miracles in my name. Hindi pala.
Hindi pala. But with love, sabi ng Diyos, sabi po dito, with love, everything changes. All that we do in ministry suddenly has value. Suddenly has meaning. May kahulugan, may kahalagahan, may halaga, may eternal repercussions kapag ang motibo ay pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Because they are done in love, for the love of God and for the love of others. Ano po yun? The two greatest commandments. Matutuwa ang Diyos dahil sumusunod tayo sa Diyos kapag ginagawa natin yon sa pag-ibig. So when you are gifted with teaching or preaching or eloquence, and then on top of that, ay ikaw pa ay may burden, ay may pasanin at gusto mo talaga silang matuto, gusto mo talaga silang masave, kaya ka nagpipreach para lumalim din sila at ma-enjoy nila yung relationship ng Diyos sa kanila. Kagaya ng pag-enjoy mo sa relationship mo sa Diyos. Iyon. May value po yun. Maganda po yun. Gusto po niya yun. So kaya po sabi dito, then your gift of tongues or languages becomes enriching. Yung mayabong nakakapagpayaman sa pananampalataya ng iba at hindi ingay lamang. Your prophecy becomes encouraging. Nabibuild up, na-encourage ang mga tao dahil sa iyong pagtuturo, dahil sa iyong kaalaman na effective mo na share sa iba, na-encourage yung iba. Yung iyong kaalaman, ikaw po ay nakaka-edify at hindi nakakasira ng samahan. Yung iyong pananampalataya, akalain mo may miracle working faith ka, huwag mo lang ituro sa sarili mo. Dapat itinuturo sa Diyos yon para ma-strengthen din, ma-enhance yung pananampalataya ng iba. Hindi ikaw ang naitataas, kundi ang Diyos. At ang iyong pagsakripisyo, pagbibigay, generosity, elevates. What? Ikaw mismo na nagbibigay, ma-elevate ka nun. You continue to trust God na i-replace niya kahit sacrificial na nga eh. By faith na nga eh. Bibigay ko lahat, Lord eh. So, pag binigay mo yun, ikaw mismo ma-enhance, ma-elevate ang yung... At yung nakatanggap, ma-elevate din. At elevate din nila yung kanilang giving kasi nakatanggap din. It's a glorious cycle, mga kapatid, pag yan po ang nangyari sa atin. That's why some refer to love as a superpower. 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 Yan daw pong love, napakadali lang i-pronounce. Ang hirap daw i-define. But this is the love chapter. So merong description ng love. So let us read. Ano ba yung description ng love dito? Ulit, ha? Kayo sa English, ako sa Tagalog. Ready? Go! Love. Ang pag-ibig ay mapagtiis, mabait, hindi marunong mainggit, hindi hambog o mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob. Love. Hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Matyagang nagkakanlong, laging nagtitiwala, laging may pag-asa at tinitiis ang lahat. Wow, ano masasabi nyo dyan? Di wow. So, alalahanin natin po sa mga words na love na yan, mga kapatid, bawat isa dyan ay agape. Walang ibang, konsultahin nyo yung Greek transliteration. Agape po lahat yan. Ibig sabihin divine love, perfect love, unconditional love, love for the undeserving, a giving love. Ngayon, ikaw naman hinahanap mo yan sa mga tao, mga kapatid. Wala, mabibigo ka. Ha?
Agape. Diyos lang ang may kaya niyang gawing pagsabay-sabayin na siya lahat yan, isang package deal. Ang mga tao, minsan patient. Di ba? Nakakapagtimpi. Yan. Minsan tayo mabait, minsan salbahe. Adapt. Naintindihan niyo ba ako? Parang nakatunga. Hello? Minsan tayo ay mapagtiis. Minsan tayo ay may pag-asa. Minsan, nawawalan. Meron ba sa inyong constantly kind? Ang ba nga dyan, kind lang pagtulog. Hindi pa nga kasi ang lakas humilik. But it is only God who can do this. Kaya ang larawan na yan, ng pag-ibig na yan, ay larawan ni Kristo. Larawan ng Diyos. The portrait of love is the portrait of Christ Himself. So as we look at the virtues ng love na ito or moral excellences, tandaan po natin yung konteksto ay yung maraming problema ng Corinthian church. A divided, disgraced, disorderly church. What Paul is saying to the Corinthians and to us is that love, the agape kind of love, will sufficiently address all their problems. Let's look at it one by one. Meron po tayong mga positive descriptions of love, what love is. Una, anong sabi? Love is patient. So ano po yan? Passively long-tempered with people. Long-tempered, I like that word. Long-tempered. Ay, Tagalogin. Ang haba ng, teka muna, temper. Basta, mahaba. Slow to become resentful. Naalala nyo ba yung sa Corinthians? Yung mga weak in faith. Nainip yung iba. So, kumain sila ng mga karne na hinandog sa idolo o sa mga pagan gods. Yung mga weak in faith na stumble. But if they were patient dun sa mahihina sa faith, hindi sana. Ano pa? Love is kind, passively or actively naman, generous and helpful. Naalala nyo ba yung mga lumalamon sa Lord's Supper habang yung iba gutom? Ay, hindi kind po yun. Hindi. Wala ba kayong mga bahay? Sabi, lumamon kayo doon. So, kung naging kind, considerate, hindi sana ganun. Ano pa? Rejoices with the truth. Anong ibig sabihin yan? Enjoying a state of happiness with the content of that which is true. And actually, ibig sabihin, hindi ka masaya sa fake news. Masaya ka sa fake news, pinapasa mo pa. Hindi po love yun. Hindi. It always protects. It endures. Nagtsatsaga sa kahit na ang kulit. Kahit na ang kulit, annoying. At napakahirap kasama. Oh my gosh. Ano pa? It always trusts. Trust na yan. Believes in the other person. Alam niyo naman, love begets trust. And looks forward in confidence to that which is good and beneficial. Kahit hindi mo makita ngayon, may pag-asa ka pa rin. Ito po parang mga mga pag-ibig ng mga nanay sa mga anak ng mga pusakal na kriminal. Ano sasabihin ng nanay? Ay, hindi po magagawa ng anak ko yan. May hawak na kutsilyo, may dugo. Hindi po siyang sumaksak, hindi. Diba ganun minsan yung mga nanay? Always believes in the best. Perseveres, continues to bear up despite suffering and difficulty. Sabi po ng isang author, when love has no evidence, ito na. Walang katibayan ang pag-ibig na makita. It believes the best. Ang alam ko yan, maganda yung ebidensyang lalabas yan. Pero may ebidensya, pero adverse. Ibig sabihin parang mapapasama ka sa ebidensya na nakuha. Anong ginagawa ng love? Love hopes for the best. Kahit na may ebidensya kontra na sa'yo, maasa pa rin tayo. When hope is repeatedly disappointed, paulit-ulit na lang, wala na talaga yan. Wala. It still courageously waits.
My goodness gracious. Napakahirap ng topic na to. Ba't pa ito napunta sa akin, mga kapatid? So come what may, love remains undismayed. And the ultimate example, of course, is God. Kaya nga po, this is the portrait of Christ. Sabi sa Romans 5:8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Imagine mo naman yan, mga kapatid. Aside from the positive descriptions of love, meron din daw pong negative. Okay? Love is, or love does not, what? Love is not envious. Yung mga gifts, yung iba, iniinggit, nakakainggit. Ako, nainggit ako doon sa magaling kumanta. Yung baritone, yung nag-opera. Di ba, nakwento ko na sa inyo kung bakit daw wala akong ganong gift or ability. Anong sabi ng misis ko? Lalo daw akong Uy, galing naman, sinagot, Joke lang yun, Love is not boastful. Naalala niyo yung sa chapter 5 ng 1 Corinthians, pinagmamalaki pa nila na yung isa nilang believer, member ng church, ay kasiping ang kanyang stepmother. Sa halip na ikahiya, pinagmamayabang pa. Ito yun, sabi, love is not boastful. Lalo na kung mali, ba't mo ipagmamayabang? Love is not proud, self-conceited, flaunting your luxury cars, habang yung iba ay lumalangoy sa baha, lumalangoy ka naman sa iba't ibang kotse. Love is not self-seeking. Ay, nasa na ba tayo? Rude. Behaves disgracefully. Di ba yung sa chapter 11, yung disorderly conduct ng kanilang worship service. So sabi nila, kung may love lang kayo, hindi kayo magiging ganyan. It is not self-seeking. Yan po yung nakikita natin yung ako muna. Yung bayan, tsaka na. Pag nasa bangko ko na, sa inyo na yung iba. Mahirap. Is not easily angered, irritable. Is not a recorder of wrongs. Yan po yung mga mag-asawa, no? Pag natin tawaging nag-away, okay? Kapag ang mag-asawa ay nagkakaroon ng lively discussion. Okay na ba yan? Lively discussion ng mag-asawa. Huwag niyong tawaging, hindi po nag-aaway yun. Nag-uusap lang. Ano po nangyayari dyan? Hindi lang hysterical ang mga babae o ang lalaki din. Hindi lang hysterical. Ano pa? Historical. Yun. Tama. Historical. May listahan talaga yan. Alam mo ba noong 1952 kung anong ginawa mo? Yun. Andyan yan. Hindi daw po love yan. Love does not delight in evil. Bakit? Because love has no part in evil. Kapag may evil, wala yung love doon. Kapag may love, wala yung evil doon, mga kapatid. Hindi sila pwedeng magsama. They are mutually exclusive. Parang, tubig at langis. Hindi sila nagsasama. Hindi pwedeng magsama. Sabi diyan. At ito po ang klase ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ang maganda nito, hindi ito nagbabago, hindi nauubos, hindi nag-expire, sapagkat when all else fails, love will never fail. Now will never expire. Kaya po tayo, anong gagawin natin? Love. Let us love. Paano po tayo nakasigurado nito? Basahin po natin yung mga huling verses. Sabi po dito, ready, go. May katapusan ang pagpahayag ng mensahe ng Diyos, ang pagsasalita ng iba't ibang wika, ang karunungan, gayon din ang pagpahayag ng kaalaman tungkol sa Diyos. Ngunit ang pag-ibig ay walang hangganan. For, hindi paganap ang ating kaalaman. Ganon din ang pagpapahayag natin ng mensahe ng Diyos, hindi rin daw ganap. But when
Ngunit pagdating ng araw ay magiging ganap ang lahat. Mawawala ang anumang hindi ganap. When I was a child, nung bata pa ako, ang aking pagsasalita, pag-iisip, pangangatwiran ay tulad ng bata. Siyempre. Ngunit ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga ugaling bata. Yan po ang masaklap. Tumanda lang, hindi nakatanda. For now, we see in a mirror dimly. But then, sa ngayon, para tayong nakatingin lamang sa malabong salamin, ngunit darating ang araw na magiging malinaw ang lahat sa atin. Bahagya lamang ang ating nalalaman ngayon. Kaya okay, masyadong mayabang sa inyong alam dahil bahagya lang yun. Ngunit darating ang araw na malalaman natin lahat tulad ng pagkakaalam ng Diyos sa atin. And so thirdly, we have the permanence of love. No expiry. Ang mga gifts may katapusan. It will cease to exist. It will pass away. Matatapos, mauubos, it will be abolished. Lilipas din yan. Kaya huwag kang masyadong mayabang dyan. It is designed only for the present life. Hanggang lupa lang po yan. Kaya huwag kayong masyadong nawawala yan. Yung gifts na yan. So, kung meron kayo niyan, gamitin nyo na ngayon habang nasa lupa pa kayo. Dahil pagdating yung langit, wala nang gamit yan. Kung may gift kayo of teaching, ay magturo na kayo dito habang nasa lupa, habang nasa FCF kayo. Pagdating nyo sa langit, wala kayong tuturuan at hindi na rin kayo pagtuturuin. Hanggang lupa lang yan. Unnecessary in the presence of God. Hindi na kailangan yan dun eh. Oh. Kasi pagdating doon, buo na ang ating pagkakakilala sa Diyos. Kaya hindi na kailangan yung mga knowledge of the mysteries na yan in the presence of God. So huwag kayong mag-inggitan sa spiritual gift ng iba. Sabi ni Pablo sa mga Corinthians, sa mga FCFers din. Ba't siya may ganun? Sana ganun din. Huwag magmayabang. So while the gifts are very important, they are not the ultimate, sabi. They are not everlasting. So use them now to help the church grow in numbers, in depth, in maturity. Gamitin na po ngayon yan because hanggang dito lang yan. Kasi po, pagdating ng panahon, we will be complete. Parating pa lang yung completeness na yan. Sabi diyan, the totality and complete knowledge parating pa lang, hindi pa kumpleto. Kaya nga sabi ni Pablo, parehong mga bata, hindi pa masyadong alam kung anong consequence ng gusto ko po, ibilin niyo ako ng baril. Ngayon, ang mga parents, they obey their children in the Lord. Ay, bilhin ng baril yan. Alam ba niya ang ibig sabihin ng magbaril? The imperfect, present-day knowledge, imperfect pa yan. It will be done away. Kaya nga, huwag tayong childish. Yan po yung immaturity. Nung tumanda na daw si Pablo, he did away with these childish things. Anong ginawa niya? He determined to no longer be governed by childish attitudes. Such as what? Overstressing, overemphasizing the gifts. Childish pala yun. Yung kayo po ay nakatutok lang sa gifts. Hindi yun ang pakay. Gifts without love is nothing. So, ang i-emphasize natin ay yung love. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung gifts natin. So, kasi ngayon, ang nakikita lang natin, yung pong panahon nila, hindi pa yata na-invento yung salamin. Yung salamin ni Boy, Bunda. Wala pa pong ganun. So, ang kanila daw po metal. Yung polished metal. Tingin mo doon, hindi naman accurate reflection yun. But in the future, you will be face to face with Jesus, sabi. So ano pang kailangan mo? Ano pang malabo? Wala na. Buong-buo na ang pagkakakilala natin sa Diyos. So there's a constancy of love. Love never fails. It never collapses.
literally. And by nature, eternal po yan dahil God is eternal and God is love. Ikumpara nyo naman sa gifts. Bakit mo kaiingitan yan? Di naman kanya yan. Di naman yan forever na gifts na yan. Mag-unawaan po tayo at hindi yung gifts ang ating bibigyan ng pansin. Kaya sabi dito, these three remain, the greatest is love. So bakit po yung three graces na yan, abide and remain, singular daw po yan, tatlo pagsabi doon sa original. Yung faith po kasi, trustful acceptance siya of God. And then yung hope, perseverance in faith, ang sukatan daw po ay hindi yung start ng finish line, ang finish, start ng karera, kundi sa finish line, ang sukatan. But love is the greatest. Pero ang tanong, bakit siya ang greatest? Hindi po ibig sabihin nito na wag na natin pansinan ng mga gifts. Importante po ang gifts para ma-build up ang church. Hindi tatakbo ang church kung hindi nyo exercise ang ating mga spiritual gifts. So, ang sinasabi lang niya ay love is the greatest. Bakit? It has no ending. Okay? Kasi wala daw pong katapusan. It's never ending. Sabi nga po but why is it greater than faith? Basahin natin. Faith is the assurance of things hoped for and the conviction or certainty of things not seen. So, kung nakita mo na, faith pa ba yun? The conviction, the certainty of things not, faith lang siya pag hindi mo nakita at pinaniwalaan mo pa rin. Naalala niyo po si Doubting Thomas? Hindi ako maniniwalang buhay si Kristo hanggat hindi ko nahipo yung kanyang pako dito sa tagiliran, saksak. Dumating si Jesus. Ilagay mo nga dito. Ito, kapay mo. Sige, kapay mo. Sige. Ngayon, niwala ka na dahil nakita mo. Mapapalad ang sila na hindi ako nakita, ngunit nananampalataya. Sino yun? Tayo yun. Sino nakakita na kay Jesus? Kung kayo naririto, baka kayo multo. 2,000 years ago na yun. Pero naniniwala tayo sa Kanya. Amen? Tuwan-tuwa ang Diyos sa atin dahil meron tayong faith. Pero pagdating yung langit o paradise, kung saan man yun, kaharap nyo na si Jesus, kailangan nyo pa ng faith. No longer faith because faith ends in sight. Faith ends in sight. Nakita nyo na eh. So hindi na. Hindi na kailangan. Hindi na dadating. Hindi na kailangan. But why is faith greater than hope? Basahin natin. For in this hope, but hope that is seen, there's no hope at all. Who hopes for what they have already have? But if we have hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Ano sabi? Pareho ng faith. Pag nakita mo na, hindi na hope yun. Ano yung hino-hope nyo? Na ako'y pumasa sa bar, board, whatever exam. Pumasa ka na. Tapos na yung exam, pumasa ka na. Kailangan pa ng hope na ikaw ay pumasa, tapos na. So, may katapusan din ng hope because when hope is fulfilled, tapos na. Mag-hope ka na naman sa iba na ikaw ay magka-girlfriend. At pag may girlfriend ka na, napangasawa mo pa, huwag ka na mag-adika. Huwag ka na umasa pa. Maasa ka pa ng iba. Bad. So, why is love, sabi, third, greater than both hope and faith? It is the object of both. It is the object of both faith and hope. Sabi po dyan, the object of our faith, sa Colossians 1:14, sino po? Si Jesus yan. Through whom we have redemption, the forgiveness of sins. In other words, ang mahalaga sa faith, hindi yung malaki, maliit, anong size, XL, double XL ang faith ko. Hindi. But the object of faith. And the object of faith is Jesus Christ. At paano napunta si Jesus dito? Paano napunta si Jesus? Sabi doon, John 3:16, God's love
gave Jesus. So kung walang love, walang Jesus. Kung walang Jesus, walang redemption. Kaya the basis for our faith, the object of our faith, is Jesus. And then, yung hope natin, saan naman nakabatay? Wow. Jesus Christ, the living. Naghihingalo naman yung hope nyo. The living hope. 1 Peter 1:3, whose resurrection from the dead has given us a living hope. Kaya gustong-gusto ko pong pumupunta sa burol ng mga Kristiyano. Maging Kristiyano muna kayo bago kayo magpaburol, ha? Bakit? Kasi yung nakaburol doon, may pag-asa pa tayo makita natin yun. Amen? May reunion pa tayong look forward to. Tama? Parating ganun. Kasi ang object ng ating hope, Jesus, who was raised from the dead and is still alive. Bakit? Si Lazarus raised from the dead naman yun, ha? Ang bantot na nga nung lumabas, 4 days nang patay, bakit si Jesus lang bang nabuhay sa mga patay? Hindi. Panahon pa ng Elijah, may nabuhay. Napatay na bata, nabuhay. Panahon ni Pablo, may namatay sa kakahaba ng sermon gaya ngayon. Nahulog sa bintana, patay, lakpak, patay. Nabuhay. Bakit si Jesus lang ang sinasabi nating living hope? Kasi siya lang po ang buhay pa ngayon. Si Lazarus, namatay ulit. Sino ba yung nahulog sa bintana? Patay na ulit. Patay na ulit. Si Jesus hindi na namatay ulit. At yun ang pag-asa natin. Pag tayo namatay, mabubuhay tayo kagaya ni Jesus at hindi na tayo mamamatay muli. Amen? Parang hindi kayo masaya sa pag-asa na yan. Living hope. Jesus Christ, our living hope. Kantahin ba natin yan? Wag na, wala nang time. Jesus Christ is our living hope. Kaya nga mga kapatid, tayo po ay, yan din po ay nag-i-enrich. Love enriches, energizes both hope and faith. The more you trust, in this case, the more you trust God, the more you love God, the more you trust Him. Parang sa tao rin naman, the more you love a person, and the more you anticipate joys, a better future, more positive things. Kapag mahal mo ang isang tao, pag-asa mo ay gaganda buhay mo. Alam nga namang pakasalan mo yan para lang masira buhay mo. Hindi naman ganun. Pinakasalan mo yan dahil mahal mo yan. At ang pag-asa mo ay maging maayos ang buhay mo, maganda ang kinabukasan at lahat. Kaya nga ang sinasabi sa pagpapakasal ay lumalagay sa anong makasagot? Wala nang makasagot kasi ilang taon nang kasal tong mga to Kaya hindi na makasagot mga kapatid. Tanungin ko nga yung mga bagong kasal. Ang mga kasalan, tinatawag na lumalagay sa. Kita mo, sa kanila tahimik pa mga kapatid, sa atin, di na. Yan ang pag-asa. At ito po yung tinatawag na glorious cycle. The more you trust God, the more you believe in Him, the more you believe in Him, the more you obey Him. And the more you obey Him, the more God loves you. Hindi naman, siguro hindi naman, parang, the more God blesses you na lang siguro sabihin natin. The more you love God, the more your hope is secure in Him. Bakit? Siya po ay karapat-dapat na gawing object ng ating pananampalataya. Sabi po dyan, love is the greatest of these 3 graces. Because through faith, love unites the Christian personally to God. And through God's love, we are enabled to love one another. Mga kapatid, greatest commandment, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your might. And the second is like it, love your neighbors as yourself. The greatest commandments. Sabi po, love is not premeditated. Medyo pagbigyan niyo muna itong unang sentence na to. Hindi mo daw pinaplano na, I will love you today. Parang hindi daw.
Mas maganda daw yung pag-ibig na spontaneous. Hindi na iniisip. Basta talaga may pag-ibig. May lalabas talaga na aksyon dahil doon. Si Pablo daw po, sa kanyang description, there's nothing precisely accurate doon sa kanyang description. Description nga hindi definition ang ginawa. You cannot define it, kaya dinescribe niya. We don't deliberately set the statements of Jesus as our standard. Tayo mismo, gagawin natin na, simula ngayon, I will agape love everyone. Mahirap, hindi daw po yun makakayang gawin. But, eto na yung malaking but. Basahin natin, but, when His Spirit is having His way with us. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin nun? Kayo po ay lasing sa banal na Espiritu. Anong ginagawa ng lasing? Siya pa ba may control sa sarili niya? Hindi. Si Agua de Patarantana ang nagko-control sa kanya. Kaya kung anong kinukwento, wala nang pagpipigil sa sarili. Wala. Kwento na kaya nasasaksak tuloy. Mga magkumpare, nagkwentuhan, lumabas lahat ng mga sama ng loob, mamaya ultimo, nasa dyaryo, patay ang isa. Kasi yung spirito ng alak, siya ang nasusunod sa tao. Siya ang nasusunod sa mga sinasabi. Kung tabi dito, when His Spirit is having His way with us, ano daw po mangyayari? We live according to His standard without even realizing it. Hindi ka kailangang ngayong umagang to, hindi. Sabi po ng asawa ko, tama na raw yung kwento ko doon sa sumakay sa jeep. Naalala niyo yung sumakay sa jeep pagkatapos sumimba? Sawang-sawa na ba kayo doon? Hindi pa po tapos hindi pa po kumpleto yun eh. Kasi pagsakay nyo sa jeep, hindi ko na ikwento na yung tumapak sa inyong paa na nakastileto, 2 tonelada ang timbang. Kita nyo, may bagong aspeto yung kwento. Hindi mo sasabihin, ngayon, kahit anong mangyari, I will love everybody. Talaga? Ang sabihin mo po ngayon ganito, Panginoon, ngayong araw na to, puspusin mo po ako ng banal na spirito mo. Tanggalin mo po yung mga gusto ko. Kasi, kung ako lang, hindi ko kaya to, Lord eh. But if you will have your way in me, wow, I will be loving others with the agape love without even me realizing it. Yun daw po yung mahalaga nating matutunan. Kasi po, ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Everybody read. Go. Fruit of the Spirit is may huhuli ba sa inyong taga-police station pag ganyan ang ugali nyo, mga kapatid? Wala. Singular. The fruit. Isa lang. Is what? Love muna. Kasi if you have love for God, love for others, kahit anong mangyari, hindi nawawala yung joy. Why? Kasi yung joy, hindi po nakadepende sa sitwasyon nyo, sa kamalasan ninyo, sa kaswertehan ninyo, hindi. Nakabatay po sa Diyos. May kapayapaan ka kahit hindi pa umuwi yung anak mo. Madaling araw na, solong babae pa naman. May kapayapaan ka pa rin. Bakit? Kasi when you love God, you have enough na alam mo may nangyayaring kita ng Diyos kahit anong nangyayari. When you love God, at si Jesus at sa Holy Spirit ang nasusunod, yung mga impatient dyan na kaya nagdoktor, ayaw maging patient, ay nagiging patient. The fountains from which love flows are in God, not in you, not in me, not in anyone. The fountains from which love flows is from God. It is absurd. Ano ba yung Tagalog ng absurd daw? Wala daw katotohanan. Walang katotohanan ang pag-iisip na ang pag-ibig ng Diyos ay natural sa ating mga puso. Hindi. Hindi yan totoo. It is not a result of our own nature. His love is there only because it
is poured out. Ibinuhos sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit pa rin. Holy Spirit pa rin. Yan po ang nakasulat sa Romans 5, verse 5. Therefore, the evidence of our love for Him is the absolute spontaneity of our love, which flows naturally, not from ourselves, but what? From His nature in us. That is the Holy Spirit. Yun lamang po ang tanging paraan na magagawa natin itong agape love na ito. And when all else fails, and they will all fail, love never will. So, love. Kailan pa natin gagawin yan? Kailan pa natin sisimulan yan? Ngayon na mga kapatid, ngayon na.